Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende ko sa kayo nanonood. Yung kwento natin ngayon ay galing kay Ray. This happened when I was in grade 12. A new friend of my mom offered to rent us her newly built house. She lives and works abroad. A little bit of background, ang titira lang ay yung mom ko, ako, and my younger sister which is in grade 11. When she offered this, babalik pa lang yung face-to-face and the place that we were currently renting was far sa school and closer sa beach. Alam niyo yan, pandemic things, so we decided to say yes. And she was giving it rin at a lower price. Alam mo yon, ang sabi niya sa amin, presyong pagkaibigan. Because they just want people to live in the house just to maintain it. It was really a good deal. And we have no reason to say no also kasi makakatipid talaga kami, so we went with it. For context, bago yung bahay, as in, they slept in the house for like once or twice lang. May konting furniture like sofa and things like that. But it was otherwise empty. Just to give perspective na lang, the house was basically 3 stories. May garage sa baba, may CR, and mini kitchen, but it was open. Yung second floor, yung mismong proper house, may 2 kwarto, may CR, may kitchen din, tapos may balcony. And then yung third floor naman ay rooftop. The first time we went to view the house, ang first thought ko, ang laki niya. 3 lang kami. And it was a very quiet neighborhood. Ang katapat niya is an abandoned school. School na nag-close dahil nga sa pandemic. It was old tapos sira-sira na. Although few years pa lang naman siyang abandoned. Yung sa mismong house proper na second floor, para sa akin lang, the layout was quite weird. Like square layout siya, tas yung 2 kwarto nasa gitna. Para tuloy may paikot na thingy. Like yung buong second floor, may ikot mo siya. Pagpasok mo ng door, may living room, tas if you go sa right, andun yung pinto sa first room. Tapos parallel sa pinto yung pinto ng balcony. If you go around a bit, magkatalikuran yung 2 kwarto, so pinto naman ng second kwarto, tas lakad konti, paikot ulit, you're back in the first living room. Papakita ko na lang sa inyo yung pictures kasi ako din naguguluhan habang binabasa ko to. After seeing the house, nag-okay na kami and we moved in. First night, 3 lang kami. Yung first room, nandun kami sa loob ng sister ko. Yung isang kwarto, gagawing storage area for the things the owner left kasi we have our things din naman. So my mom decided to lay a mattress na lang sa labas ng first room. Basically, sa hallway. But when we woke up, nasa loob na din naman siya nung nagising kami. Okay naman yung unang gabi namin. Normal. Months went on. And then I noticed something weird. Kapag madilim na, I randomly hear kids crying. Na-weirdohan ako pero I thought baka may neighbor lang kami na may kids so hindi ko pinansin. I told my mom randomly. Tapos sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. Baka imagination ko lang. So I was like, okay. Then, another night, nandun ako sa pangalawang living room, yung balcony side. May kumakatok sa window. The window was basically a door eh. Tas parang plastic material, so opaque siya. I looked where the sound was coming from. Wala akong nakita. Naisip ko na lang maybe it was a bird or something kasi nga, second floor na yun. Kaya hindi ko na lang pinansin ulit. Patuloy na may kumakatok. Kaya tumayo na lang ako, tapos umalis, pero hindi pa ako takot at that time. Di ko pa naiisip na may multo. Another night, nasa first floor ako, which was open. I was on the phone with a friend, nakikipagchismisan. Ako lang mag-isa. Silang lahat nasa second floor. For context, gate na kaagad nakikita ko as in open kasi nga garage yung first floor. May naririnig akong Noong una, hindi ko pinansin kasi baka imagination ko lang. Kaso parang palakas ng palakas. Tapos, papalapit ng papalapit.
Kaya I quietly stood up, umakyat na lang sa taas kasi I was low-key scared na. Pinapatay kasi namin yung ilaw sa baba pag ganun. So nung nasa stairs na ako, off ko yung lights, kaya sobrang dilim, pitch black. Bigla akong may mga nakitang mga mata na napakadami. Kaya nambilis na lang ako paakyat. Another encounter, I was alone. Nasa labas, pareho yung sis ko with my mom. I was staying in the room kasi ewan, it feels weird sa labas pag ako lang. Naka-earphones ako that time. Naka-full volume pa nga. Pero, meron pa rin akong mga naririnig na nag-uusap, may mga umiiyak, naglalakad around the hallway. Natakot din ako doon kasi what if legit na tao? Pero naisip ko rin na baka sa labas yun. Ang tagal din. Ngayon dumating na si mami ko. I never said a word about it. Ang dami pang ibang encounters. Minsan, sa sasakyan, mukhang may nakasakay sa loob, sa CR, may weird feel sa malaking window parang may nanonood sa'yo kasi may malaking puno doon. Sa kitchen, may biglang random na napakalamig na hangin na dadaan. Or alam mo yung magsistay sa'yo. Kaya nakakaramdam ako na parang may nanonood sa akin. Naaalala ko pa noon, nagla-lunch kami sa may garage. Biglang may mabibigat na yapak sa second floor. Wooden rattan kasi yung floor. Parang tumatakbo around. Naririnig naming tatlo yon at nagkakatinginan na lang kami. First thought ko, baka may intruder so I grabbed the weapon, which is walis lang. Tapos we headed upstairs. Walang tao as in. After na-conclude na lang namin na pusa. Kahit na hindi kami naniniwala na pusa lang yun. After just a few months, we moved out din. College na rin kasi ako and kailangan ko na mag-dorm. So di daw kaya nila mama na dun na tumira. It was too big for 2 people daw. So we moved out. Pagka-move namin, nag-open na sina mama sa nangyari nung first night namin sa bahay na yon. Natulog siya sa labas. Just like how I remembered, pagkatulog daw niya, she woke up na alanganin ng oras. And then, ang dami niyang naririnig na mga footsteps. First thought niya ay magnanakaw. Pero sobrang dami daw kasi nila. Kaya she became alert. Bigla, may mga naririnig siya na parang nagmamarcha na mga soldiers. Umiikot sila around the house. And then yung mattress niya nasa hallway. Nakikita niya na bumabaon sa mattress yung footsteps nila. Pero hindi niya sila nakikita. Sa sobrang takot niya, binuhat niya yung buong mattress papasok sa kwarto. Tapos sinara niya yung pintuan. My sister shared naman her experience. Nagre-review siya sa may kitchen. And then, she was alone. Nasa room na kami ni mom. May setup siya doon. Nakabukas yung laptop, naka-on yung speakers. Tas nagulat kami nung pumasok siya sa kwarto in a hurry. Nalaglag pa phone niya, so nagulat kami. And then, when we asked, ang sabi niya lang nun, wala, dito na lang ako. Yun pala, nung nagre-review siya, she felt a very cold air on her left shoulder. Hindi niya pinansin. And then the whole cold air felt like it was holding both her shoulders. Shivers ran down her spine and she just felt something was wrong so she ran. Marami pa ibang encounters dun sa bahay na yon. And hindi ko naisip kung bakit hindi ko na-gets agad na may nagpaparamdam sa akin. Blessing in disguise na rin siguro kasi hindi ako natakot. After that, my mom revealed then that the friend or owner asked her about how she feels about the house. Then shared na nung first and last time they were there. Ganun din, may marching soldiers, crying noises, and other creepy things. After we left, we got to talk to one of the neighbors. Ang sabi nila may feud daw kasi yung owner and yung workers nung ginagawa yung bahay. The owner didn't pay the workers properly. So yung mga workers, they spread rumors about the contractor na ninakawan daw sila ng pera. So, the contractor who felt wronged, sinumpa daw yung bahay, then he disappeared and they never saw him again. Pero nakadagdag din siguro na may abandoned na school like mismo tapat ng bahay. I always felt like that school was creepy. Yung feel na parang ang daming mga mata. Kaya I always try to avoid looking in there kasi katapat talaga ng balcony namin. To add pa, almost all the people who visited us in that house, lahat sila may nasabing experience, and now that I think about it again, ewan ko kung paano ko natiis na tumira doon. Doon na po, nagtatapos
ang ating kwento. Tapos na. Di ba nga sabi ko sa inyo, like, if a place is too cheap, na parang it's too good to be true na ang ganda-ganda niya, laki-laki, tapos ang mura-mura, parang doon kayo matakot, B. May something doon kapag ganun. Kasi ganyan lahat ng mga experiences ng mga people, eh. Anyways, I have to go. I have so much things to do pa. Goodbye. Love you guys.